So, OFW ako 10 years na. So, mahirap when it comes sa pag-iipon ng pera. Yun ang pinakamahirap gawin ng isang OFW. Kung isa ka sa breadwinner ng family mo, mahirap talaga yun. Tapos, may mga wants pa tayo na gusto nating mabili. Kasi yun yung nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Pero, masaya ka. Pwede namang ipagpaliban mo na ang kasiyahan ngayon at mag-ipon ka ng pera para may magagamit ka kung ano man ang naisipin mong investment. So, ngayon guys, broke pa ako. Wala pa akong investment. Kasi breadwinner ako ng family ko. So, nasa Canada ako. So, ang ginagawa ko, mag-ipon muna ng pera. Kasi pag once na may naisip kang gagawin para magkaroon ng cash flow, at least may madutukot ka anytime. May magagamit ka. Unlike, nabibili mo yung mga wants mo, oo, masaya ka. Pero, at the end, marirealize mo na, sana, inipon ko na lang pala yung pera ko. Kasi, pag once na mag-i-invest ako to have a cash flow in the future, so magagamit ko siya kasi may pera ako. So, mahalaga talaga ang mindset ng isang OFW pagdating sa usapin na to. Wala pa akong napapatunayan sa sarili ko kasi nasa process pa lang ako. So, may mga goals na din akong na-obtain na yung goals na yon, isa ko lang nakakalam na winner ako. Diba? At saka yung mga goals na yon ay mahirap siyang abutin. Okay, kasi yung goals, isa sa mga goals ko is makakuha ng driving license sa United Arab Emirates. Hindi basta-basta makakuha ng driving license sa UAE kasi sobrang mahal niya. Nagkakalaga siya ng 100,000 pesos. Kasi international license siya, pwede mo siyang ma-convert dito sa Canada. Hindi ka na mag-undergo pa ng maraming trainings when it comes sa driving test. So, makapasa ka lang sa exam when it comes sa mga traffic rules ng kalsada, pwede ka nang mag-road test right away kung may lisensya ka sa UAE. Okay, so na-obtain ko siya. So, hindi rin madali magkaroon ng sasakyan sa UAE kasi nasasabi kong hindi siya madali. Hindi naman kasi kalakayan yung sahod ko nang nasa UAE pa ako. Nasa 3,000 dirham lang ang sahod ko. So, tapos may mga expenses pa ako. Diba? Bahay ko, food ko, at siya nagpapadala ko monthly sa pamilya ko, sa parents ko, sa anak ko. So, yun. So, na-obtain ko siya. So, ngayon, kailangan lang talaga natin maging disiplinado when it comes sa savings sa pera. Kasi, pagod ka na mag-work, ayaw mo na maging empleyado, at least may magagamit. Diba? May magagamit tayo when it comes sa investment. Ano bang gagawin para magkaroon ng cash flow? So, ako lang mag-isa. So, nag-iisip lang ako when it comes sa ganyang usapin. Kasi, wala namang tutulong sa akin. Kaya, ganun talaga ang buhay. Lalo na dito sa Canada, mag-isa lang ako. Wala akong relatives. Zero. At saka, kung ano mangyari sa akin dito, wala akong maas na tulong mula sa friends, mula sa kakilala ko. Kasi may kanya-kanya naman tayong priorities at burden sa buhay. Kaya, kanya-kanyang solve lang ang gagawin. So, natutunan ko talaga na importanteng mag-ipon ng pera. Hindi yung waldas ka ng waldas. Kasi pag may hindi siya pang emergency kasi na pera.
Pero hindi naman ako mayaman. So when it comes sa investment, magagamit talaga siya. So, yun ang pinaka-starting point ng siguro yumaman na from rags to riches. So, mag-ipon lang talaga ng pera at pumili ng magandang investment kung ready na physically, emotionally, financially when it comes to investment. So, ngayon guys, broke pa ako. Wala pa ako napapatunayan. But hopefully, one day, may mapapala ako sa mentality, mindset ko na ganito. At saka, marami man akong nakikilalang tao, Filipino, dito sa Canada, pero, konti lang talaga ang mindset na kagaya ko. Excuse me. So wala pa akong masyado nakikita na mindset na katulad ko na magti-team up kami when it comes sa conversation na mag-ipon at mga ganung usapin yung, di ba? So very rare lang ang taong ganun. Wala pa akong masyado nakita. So yun. So mas prefer ko talaga to spend my time alone kasi nakakapag-isip ako kung anong gagawin ko. At saka hindi yung roadmap na tatahakin ko is talagang straight. So hindi ako paliko-liko or hindi ako yung tipong nag-stay sa isang, 'di ba? Nag-stay sa companion kung alam ko naman na yung roadmap ko ay magugulo. So ako, align ako sa goals ko. Align ako sa roadmap ko. Sa gusto kong mangyari sa buhay ko. So, yun, nagpupray ako. Kakibat ng actions, kakibat ng alignment ng values ko at goals ko sa tatahakin na gusto kong mangyari sa buhay ko. So, yun lang. Sana, comment down below sa mga may katulad kong mindset na, mag-iipon ng pera kasi pag darating yung time na makapag-isip ka ng tamang investment, you can do it kasi may ipon ka. So yun, ang ganda ng panahon ngayon.